Ano sabi ni VP Sara sa ICC? Parang ang sinasabi niya dito, nagagalit na. Tigilan na lang, tapusin na daw yung kaso ng dating Pangulo. Oh. Ay, bansa na. Ayan. Yan yung paulit-ulit nilang ginagawa, mga kababayan. Magtayo ng entablado, sumigaw ng bring him home. Oh. Hindi yung pumupokus talaga doon sa kasagutan, doon sa kanilang problema. Ngayon, eto, ICC, may sinasabi sa inyo ang aming Vice Presidente. Kasi gusto natin sabihin sa ICC. Oh, may gusto daw pong sabihin ang Vice Presidente namin sa inyo. Kasi gusto natin sabihin. Pero hindi po kami kasali dyan. Mga taga-ICC, kung meron man po kayong Pilipino na mga kaibigan, ito po, sinasabi po ni Mark Ramos at kasama po namin dito sa mga comment section. Hindi po kami kasali dyan doon sa sinasabi ni Inday Sara Duterte. Kung meron po silang ipaparating sa inyo, yun po ay boses niya at boses ng mga DDS nila. Hindi kami Lilinawin lang namin, hindi po kami kasali dyan, no? Sa pinapasabi ng Vice Presidente. Game! Kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kami pakialaman. Bitawan na. Hindi, kasi nung panahon naman Madam Vice Presidente, yung panahon naman mga kababayan, na dinidinig doon sa ICC is panahon nakasali pa tayo sa ICC. Ano po? Nakita nyo yung respeto ng ICC sa Pilipinas? O dahil kayo ay kumalas na 2019 sa ICC, hindi na namin isasama yun, ay i-discuss doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Di ho ba? May respeto mga kababayan. Hindi na namin isasama yan. Kasi wala na kayo, kalas na kayo sa ICC noon. Ganun ang ginawa ng ICC. Pero yung sinasabi na panahon nakabilang pa tayo sa ICC, yun yung dinidinig nila dyan. Kaya hindi natin sila pwedeng sabihin na wag nang pakialaman. Kaya lang, ang gusto nyo naman nyo, ibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, kaso hindi na tayo kasama dyan. Hindi na tayo kasali sa ICC. No, paano nila papayagan yung interim release ni Duterte? Ang request sa Pilipinas na lang. Paano pa? Bakit sa Pilipinas? Hindi na makasali ang Pilipinas sa ICC. Aray ko po. Mismong sarili niya ang naglaglag sa kanya. Hindi mapabalik ng Pilipinas kasi nga hindi kasali sa ICC ang Pilipinas ngayon. Dahil bansa natin ito. Uy, nasa ano yata sila? Nasa Daegu ata kayo, madam. Sa Netherlands ba siya nagsasalita dito? Mukhang Netherlands dyan Tingnan nga natin yung building ng ICC building. ICC building Netherlands. Netherlands. Mukhang ICC to Ayun square. Di ba? Ayun, square sa likod. Hindi po natin bansayan. No? Nandiyan po kayo. Sabi siguro ng mga taga-ICC, ng tinapa. Nung nagsisigaw sila dito sa labas ng parke, naging kanila na yung parke. Naging Duterte Park na, pinalitan na ng pangalan. Nagtipon-tipon sila doon sa isang street, naging Duterte Street na. Ngayon, bansa na nila yung kinuha. Bansa na nila yung gusto. Ulit. Natin ito. Kung ano yung gusto namin nangyari, kami lang mga dahil bansa natin ito. Kung ano yung gusto. Si ate, nabi ninyo, wala kayong pakialam sa amin. Kung ano ang gusto sa bansa, hindi ganun yun. Kabilang tayo dati sa ICC, mga bossing. No? Paano pa sila pagbibigyan nito? Paano pa pakikinggan yung interim release nila kung mismong sila pinapakita nila na hindi nila ginagalang ang ICC. Hindi nila nirespeto ang pagkakahuli. Hindi nila nirespeto ang ginagawang
pagliliti sa dating Pangulong Duterte. Paano? Eh, sabihin ng mga yan, naku po, pagka pinayagan natin ng interim release yan, baka tumakas na yan, baka hindi na bumalik yan, hindi na magpakita yan. Di ho ba? Oh, yan ang iisipin ng ICC niyan, mga kababayan. Gusto namin nangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo. Oh. Eh, mas mapopokusan nila. Di ba? Isa na lang ang kaso na nasa loob ng ICC. Kaso na lang ni dating Pangulong Duterte. Eh, mas mapopokusan nila. Pilit na pilit sila. Oh, mas mapopokusan nila yan, madam. No? Kaya kailangan pokusan nyo na din yan. Oh. Hindi yung kung ano-ano yung mga inuuna. Tanggalin daw po yung tanggalin daw po yung mga judge, yung dalawang judge. Ay, Diyos ko. Lalo lang kung tatagal. Oh, eto pa. Sabi ng ating Vice Presidente dito, mga kababayan. Saan ba yun? Ito, oh. No escape plan daw. Sara Duterte says that Rodi, not a flight risk, just long for Davao City. Hindi daw tatakas, mga kababayan. Siya, si Rodi Duterte, hirap ng tumakas. Pero ho, mga kababayan, yung mga nakapalibot sa kanila, lalo na kagaya niya, sinasabi nila, hindi nila nirerespeto ang ICC. Ano po isipin ng ICC noon? No? Kapag ka ito, inilabas dito, eh, malabo ng respetuhin pa nila lalo tayo. Sasabihin niyang mga yan is, hindi namin ginagalang ang pagkakahuli ninyo sa aming ama o sa aming dating Pangulo. Kaya wala na, goodbye na kayo. Ganyan, di ba? Tapos nabuko pa ng ICC na itong mga Duterte pabago-bago ho ng isip, pabago-bago ng desisyon. Di ba? Sabi ni JJ Bar, fake news yan. 6 pa ang kasama ni Digong sa ICC. O, 6 pa pala, Madam BP. Ba't sinabing isa lang? Para kunyari, mahina na ang ICC. No? Sabi dito, sabi namin, sobrang tagal ninyo na siyang pinanghahawakan. No, dinidetain sa pre-trial stage. Sobrang tagal na. Ibigay ninyo yan, interim release. Kasi sa inyong provision naman, yan, interim release, nandiyan nakasulat. O, hindi. Kung hindi pagkakatiwalaan yung taong humihingi nun, paano yun? Hindi naman ho basta-basta yun, di ba? Pag sinabing kulong, kulong! May jail ba sa bahay? O, sabi ni Frederick Andulan. O, ang dami na sound ng kulong bahay. Sa Pinas lang yan pwede. Kaya mas mabuti talaga i-serve yan sa ICC.